Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi kayo lumapit gawa ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabi ng ganito, nanginginig ako sa takot. Ang nilapitan ninyo'y ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipo ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ang mga Israelita ay nagkampo sa ilalim ng bundok ng Sinai, ilang beses naranasan nila ang presensya ng Diyos doon sa bundok. Nakakakilabot, tulad ng pagputok ng bulkan, lumilindol ng malakas, bumubuga ng apoy ang bundok, mayroong malakas na kulog at kidlat, maraming usok ang lumalabas sa bundok. Takot na takot ang mga tao. Kaya sabi nila kay Moises na siya na lang ang umakyat sa bundok at makipag-usap sa Diyos. Ipaabot na lang niya sa kanila ang sasabihin ng Diyos. Pinaalaala ito ng manunulat ng liham sa mga Ebreyo. Ang paglapit nila sa Diyos ay hindi tulad ng paglapit noon ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Sa halip, lumalapit sila sa bagong Jerusalem, kung nasaan ang Diyos ay pinapalibutan ng mga anghel na nakasuot ng mga damit na magagara at umaawit ng masasayang tugtugin. Lumalapit sila kay Jesus na namagitan sa bagong tipan. Ang dugo na kanyang binuhos ay mas mahalaga pa at mas mabisa kaysa dugo ni Abel, ang inosenteng alay noong panahon ni Adan at ni Eva. Kaya kung sila'y matakot na lumapit sa kaya huwag silang matakot na lumapit sa Diyos. Sa halip, mas hangarin nila ang kanyang pagdating. Bakit ba tayo takot sa kamatayan? Nakikita kasi natin ang kamatayan bilang paghihiwalay. Paghihiwalay sa mga mahal natin sa buhay. Kaya nakikita natin ito bilang pagtatapos. Magtatapos na ang buhay natin, ang ating trabaho, ang ating pinagpaguran. Pero bilang mga believers, tingnan natin ang kamatayan bilang simula ng bagong buhay. Buhay na walang hanggan. Wala nang kasamaan. Tingnan natin ang kamatayan bilang paglapit sa Diyos.
mararanasan natin ang kagandahan at kaulatian ng Diyos kapag tayo namatay na. Lalapit na tayo sa mga santo na pinagdadasalan natin dito sa lupa at hinahangaan natin. Makikisa na tayo sa mga anghel. Kung ganito ang isipin natin, hindi tayo matatakot sa kamatayan. Sa totoo lang, pinaghahandaan pa natin ito. Kaya baguhin natin ang ating pananaw sa paglapit ng Diyos. Hindi nakakakilabot ang ating lalapitan. Ubod siyang kabutihan at kagandahan. Kaya sinasabi natin, maranasa, halina Jesus, halina. Mahal kita, Panginoong Jesus. Salamat na lumalapit ka sa akin. Naging kapwa kita at kapatid ko. Gusto mo ring dalhin ako kung nasaan ka. Hayaan mong lumapit ako sa iyo. Ibig kong makapiling ka. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.